Kapito at huling salita ng ating Panginoon, tayo muna po ay panandaliang dumalangin. Hallelujah, Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong pagsasakripisyo para sa katubusan ng kasalanan namin, O Lord. Lord, naway ang pitong huling salita ay aming mapagnilay-nilayan at aming may apply sa aming buhay, Lord God. Lord, we ask for your protection, guidance, Lord God, sa araw-araw, Lord God, at patuloy niyo po kami panalimin pa sa pananampalataya sa iyo, Lord God. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng papuri. In Jesus' mighty name, amen. At para sa ikapitong huling wika ng ating Diyos, ito'y ating mababasa sa Luke 23:46. Father, into your hands I commit my spirit. At sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagutan ang kanyang hininga. Dito sa ikapitong huling salita ng ating Panginoon, it shows the total submission even unto death, and the shout of praise and victory. So ano nga ba ang tatlong mahalagang bagay na ating matututunan sa kamatayan ng ating Panginoon? Number 1, Jesus died purposely. Ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa isang mabigat na kadahilanan. Isang mahalagang kadahilanan na kailangan niyang ganapan. Ayon sa 1 Peter chapter 3, verse 18, si Kristo ay namatay para sa atin. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa makasalanan, upang tayo ay ilapit sa Diyos. Ang pangalawang dahilan, si Jesus died victoriously. Alam natin na sa maraming paraan, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinagtangkaan ni Santanas upang siya ay patayin. Simula nang siya ay sanggol, siya ay nais ng patayin ni Santanas. Nang udyukan ni Santanas si Herodes na patayin ang mga sanggol hanggang 2 taong gulang sa kaharian. Ngunit si Jesus ay naligtas. Pangalawa, habang si Jesus ay nag-aayuno sa templo, siya ay pinuntahan ni Satanas upang dalhin sa pinakatuktok ng templo at siya ay udyukan na tumalon doon upang mamatay. Ngunit ang ating Panginoon ay naligtas. Hindi siya pumayag sa kung anong gusto gawin ni Satanas sa kanyang buhay. At ang pangatlo, nang habang siya ay nangangaral, nais siyang batuin ng mga tao. Ngunit siya ay tumago at nakaligtas. Jesus died victoriously dahil meron siyang mahalagang misyon na dapat gampanan. At yun ang nais ng ating Diyos Ama, na siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Hindi man sa kahit anong dahilan ang kanyang kamatayan, kundi ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang ating Panginoon din, nagkaroon siya ng pangamba na baka sa dami ng mga bagay na ginawa ng kalaban ay hindi niya maganapan ang kanyang mission. Kaya naman sa Matthew 26, verse 39, ang Diyos natin ay nanalangin, Ama ko, kung maari, ilayo mo ako sa saron ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Ang kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito ay demonstration of God's victory. At dun nga sa krus ng Kalbaryo, ibinanggit ni Jesucristo na it is finished. Sa wikang Griego ay tetelestai, na ibig sabihin, it is paid in full
and it means complete, done, and victory. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay hindi isang maling bagay. Ito ay katagumpayan para sa ating lahat. Sapagkat ang nais ng Diyos Ama ay naganap na. Sa Colossians 2, verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at makapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. At ang pangatlo, Jesus died confidently. Nang ang Diyos ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay may kapanatagan na alam niya na siya ay makakasama niya na ang Diyos Ama. Ito ay pinapahiwatig lamang nito sa atin na lahat ng tao sa mundo ay na nabubuhay sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa, habang tayo ay may oras pa, huwag natin sayangin yung pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ipinakita nito ang pagsuko ng ating Panginoong Hesukristo nang sabihin niya sa Diyos Ama na ipinagkakatubili niya na ang kanyang espiritu at nang siya ay mawala ng hininga. Lahat ng tao mamamatay. Ngunit ang taong siyang sumasampalataya sa ating Diyos ay muling mabubuhay at makakasama ang ating Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, sabi dito sa John chapter 3, verse 18, hindi hinahatulan, maparusahan ang sumasampalataya sa bundong na anak ng Diyos. Subalit, hinahatulan ng maparusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Mahalaga, brothers and sisters, na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, alam na natin kung saan tayo tutungo. Alam natin na after this life, marireceive na natin yung reward natin from Lord, which is the eternal life. At ang kadahilanan kung bakit ibinabahagi ang magandang balita ng Diyos ay para tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya, kung ano mang mga pagsubok ang meron sa buhay natin, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. At pinapakita rin nito na dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos at huwag nating baliwalain. Gaya ng sabi sa Hebrew chapter 4, verse 7, Today, when you hear the word of the Lord, do not harden your heart. At patuloy tayong dumalangin sa araw-araw. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 2, Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon ang panahon na nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Today is the day of salvation. Kaya naman, gaya ni Lord, magkaroon tayo ng total submission sa lahat ng aspeto ng buhay natin kay Lord. Para mas mapalapit tayo sa Kanya at makasama natin siya sa eternal life na ibibigay niya sa atin after this life. And we may live with purpose, with victory, and confident na in the end, makakasama natin si Lord sa eternal life. Yun lamang po at to God be all the glory.